Ano ba daw yung kinakain ko or meron ba daw ako marerekomendang energy gels, yung mga kinakain during the run or before the run or after the run? Well, unfortunately, wala akong masasabi, wala akong marerekomenda kasi ang ginagamit ko lang talaga, ito yung binahagi ko na dati pa is asin, Himalayan salt, rock salt, pwede. Ito lang. Usually, pag long run, dinadala ko siya. Hindi na ako nagdadala ng tubig, pero ito dala-dala ko. Kasi yung tubig naman, nabibili naman yan sa Gedli. Tapos, pag yung katulad ng 21K na sinalihan ko or yung 10 or 12K na sinalihan ko, dinadala ko rin to. Kasi at least after the run, pwede kong isang i-take or during the run, pwede ko rin siyang i-take. Before the run naman, sa usual training lang, kinakain ko rin, tapos sinusundan ko ng tubig. After the run, ganun din, kumakain din ako, pinch lang, tapos tubig. Or kung wala kayong pambili ng Himalayan salt, pwede yung rock salt. Actually, rock salt usually yung tinitake ko. Ito, pang race ko lang to, dinadala. Yung rock salt lang kasi mura. Plus, kung meron naman kayong budget, meron din namang nabibiling electrolyte powder. Ito, electrolyte powder nilalagay ko sa isang basong tubig to, isang scoop. Pero paminsan-minsan lang. Actually, yung content niya, almost the same lang din sa mga asin. Sodium, potassium, magnesium, merong chloride, merong calcium. Pero, siguro ang advantage lang nito is mataas yung potassium niya. Nasa 1,000 milligrams. Yung magnesium niya, 120. Pero, may kamahalan din to. Ang pangalan niya is Dr. Berg na electrolyte powder. May kamahalan siya. So, paminsan-minsan ko lang ginagamit. Anyway, kung hindi naman ito talaga required, asin lang, pwedeng-pwede na.